As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, mayong aga. Certainly, we are blessed because we came. Tayo po ay pinagpapala sapagkat po tayo nandito ngayon at nagsamba sa Panginoon. Tayo rin pinagpala dahil tayo po ay nasa Pilipinas. Kung kayo po ay may kamag-anak sa mga temperate countries, sila po kayo nagsasuffer sa lamig at yung mga snow na hanggang tuhod o mataas pa. Napanood ko ito sa kwento ng kababayan natin na sa Greenland, ano? So we are so lucky. Pero meron rin tayong challenges, of course. May bagyo, may ano. Pero overall, we are a blessed Filipinos, di ba? Kayo po ay tumayo at samahan niyo ako sa pagbasa ng isang talata mula sa ating Biblia. Mula po tayo sa Juan, mula sa talatang 1, verso 12 hanggang 13. Samahan niyo po ako. Ngunit ang lahat na tumanggap sa Kanya ay sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Let us pray. Lord, thank you, Lord, for this wonderful day that we are enjoying. The sun is up, so we can enjoy the blessing of the sunshine. Thank you again, Lord, for the gatherings. And we welcome the Holy Spirit in our midst to bless us, to comfort us, to cure us of our illness. And thank you, Lord, for this the gathering of fellowship that we are together, that we recognize friends, colleagues, also, Lord, ating kasampalampataya, ang mga kasama natin ay nandito ngayon. Thank you, Lord, for all this, Lord. And we close our eyes for a moment. Tayo po ay alalahanin natin yung mga blessings na ginawa sa atin, Panginoon. Mula pa sa isang taon hanggang ngayon ay nandito pa rin. At ang blessing nito ay sumasagana ay sagana pa rin. Lord, thank you, Lord, for all these things that we enjoy. Kami po ay humingi rin kapatawaran sa aming kasalanan. We also remember yung ating mga kasalanan na humingi tayo ng kapatawaran. Again, Lord, maraming salamat sa iyong pagkapatawad. Salamat sa mga blessings. Lahat na ito ay amin pong pinagkaloob niyo sa amin, sa aming mga pananampalataya sa iyo, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good!
all the time. Yes, na mapagpalang umaga sa atin, day-by-day mo din lupa. The Lord is good, kaya atin siya mapurihan, awitan, ng pagsamba ngayong umagang ito. lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Yes, Lord. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Jesus. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world may fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. 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 Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin.
Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, tanging ikaw. Walang ibang sasabahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Kayo lamang, tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Yes, Lord, we thank you for everything you have given us. From the lives you have entrusted us, and to the blessings you continue to give us day by day. Bagamat kami ay kulang, bagamat kami mga makasalanan, Panginoon, ibinigay ninyo ang inyong tanging anak upang tubusin kami sa aming mga pagkakamali, pagkukulang. Binigyan nyo kami ng pagkakataong tumawag sa inyo na aming Ama, na kayo'y makaniig, makapiling at maramdaman, Panginoon. And to you, we continue to sing our praises, worship and adoration this morning. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our prayer. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. Sing it, church. That is standing in the way.
worship the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord. We need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Thousand times I fell, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, will I give you control? Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing
I give you control. Consume me from the inside out. It's just become my embrace to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all is fade. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out, Lord. To you, O Lord, we lift all the glory. To you, we lift all the praises and worship, Panginoon. In the mighty name of Jesus, everybody say, Good morning po sa ating pong lahat. Yan, pwede ba nating batiin po ang ating mga tabi ng magandang umaga? Yan. Amen po. Mukhang komportable po tayo sa bago nating upuan, no po? Yan. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, bawal matulog. At kung matutulog ka, huwag kang humilik kasi baka magising po yung katabi ninyo. Ayan po. Kahapon po ay nag-celebrate po ng ikatatlong taon po ang aking pong bunsong anak na si Carissa. At sobrang bilis po ng panahon. No? Kasabay po ng bilis ng ating pong edad ang mga bagay na ating pong mga pagkakamali, maging ang ating pong mga pagkakatuto sa buhay. At parte po nito na tayo po'y patuloy na matuto sa ating mga pagkakamali. At ang ating pong hinaharap ay maaaring ito po'y bunga ng ating mga desisyon sa buhay. Yan. Huwag niyo pong tignan yung mister po ninyo. Yan. At ngayon pong nagsisimula na ang bagong taon, ano po kaya ang mga bagay pa na dapat nating maiwasan upang maranasan po natin at mailayo po natin ang ating mga sarili sa mga needless sufferings, mga stress na hindi naman dapat nating nararanasan. At mas ma-maximize po natin yung buhay na ninanais at pinaplano sa atin ng Panginoong Diyos. Ang title po ng ating mensahe para sa umagang ito ay mga dapat iwasan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, tapat, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo pong pag-ibig, sa dali sa inyong pagpapala, pagkilos, kapayapaan na patuloy po naming nararanasan mula po sa inyo. Panginoon, hangad po namin na sa umagang ito ay patuloy naming marinig ang inyong tinig, Panginoon. Malaya po naming inaalaw ang inyong banal na spirito na dumaloy sa aming puso't isipan, Panginoon. At muli, Panginoon, katulad ng lagi naming dalangin na mga katuroan na nagbumula po sa inyo, ay magpalaya at magbigay sa amin ng mas malawak na kaisipan kung paano kami magmamahal, susunod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, ang title po ng ating pong mensahe para sa umagang ito ay mga dapat iwasan. Number 1 po, avoid disobedience. Disobedience separates us from God's blessings and guidance. Alam po natin na maaari, maraming pagkakataon
or most of the time, ang mga taong nagdi-disobey ay nagmumula po sa kanila pong rebellion. No? So maaaring hindi na ipagkaloob, maaaring may sama ng loob, may galit. That's why we disobey. And it's very important para sa ating bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus o ng ating pong Panginoong Diyos na maging malinaw sa atin na tayo po'y nakakaranas ng pagpapala sa buhay na meron po tayo because we learn how to obey, kung paano po sumunod. And again, when we separate ourselves upon the Lord, ano pong nangyari? Nalalayo po tayo sa pagpapala at nalalayo tayo sa pag-iingat na nagmumula po sa ating pong Panginoon. When we talk about the idea of disobedience, malawak po yan. Hindi lang sa Panginoon. Pwede po yan sa trabaho, sa partner, o maging sa ating pong asawa. Kahit po sa ating mga magulang o kahit sa mga instructions na kahit na napakasimpleng alam nating makakatulong para sa atin, dinidisobey pa rin natin. No? Number 1 po dyan yung instruction na huwag kang kakain ng makolesterol. Diba, ang paborito ng linyahan ng mga meron ng diabetes, masarap, hindi masyadong matamis. Diba? Para lang magamot mo yung sarili mo at isip mo na kahit leche plan ang kinain mo at alam mong puro kondensada yon, masarap siya, hindi masyadong matamis. No? So, kahit na yung maaalat, mga lechon, we keep on doing that kasi akala natin, yun yung dapat, at yun yung gusto natin. But then at the end of the day, we experience the consequence of what we disobey. Para po itong mga bata na binibigyan ng instructions. And when they disobey, it leads them to unnecessary trouble and missed opportunities. Kaya may mga batang pag sinabi mong huwag mong hawakan, mainit, anong hawakan? Ang gagawin? Hawakan pa rin. Huwag mong gawin yan, masasaktan ka. Mamaya, umiiyak na kasi nasaktan na. Huwag kang umakyat, baka mahulog ka. Akyat pa din. Later on, mauhulog dahil sa katigasan ng ulo. And again, when we talk about the idea of disobedience, nalalayo tayo dun sa opportunities na meron dapat tayo bilang mga tao. At the same time, it leads us to unnecessary trouble. Dahil may mga trouble namang, let's say, na merong not necessary na pwedeng makatulong sa atin for us to grow, pero may mga trouble na tayo ang gumagawa dahil sa katigasan ng ating pong ulo. I remember, maaaring alam na po ng marami sa inyo, 2007, I was 12 years old during that time. So, bilangin nyo na lang po kung ilang taon na po ako ngayon. Ako po yung na-aksidente, no? Bagong taon po, December 31, 2006. Nung panahon po na yun, usong-uso pa po yung mga pikulo na paputok. Hindi pa ganun kaigpit ang mga mayors at LGU nun. Tapos, pwede pa yung open pipe, top-down na tricycle, yung mga walang bubong. Ang saya ho. No? Nung panahon na yun, ang pangarap ko nun, makasama sa mga parada ng tricycle. Ewan ko kung alam nyo yung mga parada ng tricycle dito sa Muntinlupa. I think kahit sa Laguna, meron din po mga ganun eh. So, nung time po na yun, nasaktuhan po, nasa labas po ako, nagpapaputok po ng pikulo. Dumarating po ang tatay ko, sinumbong ako nung kaibigan ko. Kasi habang nagpapaputok ako, yung paputok, kinahagis ko sa loob ng tindahan nung kapitbahay namin. So sinumbong ako, pinagalitan ako ng tatay ko, pinauwi ako ngayon ng tatay ko, gabi na po yun. Sabi sa akin ng tatay ko, huwag ka nang lalabas, diyan ka na. So ang ginawa ng nanay ko, pinakain ako ng, tanda-tanda ko pa, biko, saka ng spaghetti. Ngayon, sabi ng nanay ko, huwag ka nang, pagkakain mo, huwag ka nang lalabas, diyan ka na lang ha, kasi baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Naghugas po ng pinggan ng nanay ko, habang nakataligod po ang nanay ko, dahil mabait po akong bata, pumuslit po ako. Umalis po ako. Napaka-obedient na bata ho ako eh. Pagkalabas ko ho, nadatnang ko yung mga kaibigan ko, grupo ng mga kaibigan ko, nagpupulong-pulong na sila para magparada ng tricycle. Meron po kaming kaibigan na minor de edad, pero nagdadrive na siya, walang lisensya. So noong time po na yon, ayaw nila ako pasamahin kasi wala nang pwesto. Ang ginawa ko, di ba yung tricycle ho, merong sabitan sa likod. Actually, hindi naman ho talaga sabitan ng batang hamog yun. No? Kaya lang, katulad ho namin mga batang hamog during that time, sabitan ho namin yun. Sinabitan ko. Sabi ng isang kaibigan ko, bumaba ka. Baka mahulog ka. Hindi ako bumaba. Ang ginawa nung isa, sabi niya, sige, ikaw na sumama, hindi na ako sasama. Bumaba po siya, ako ang sumama. Nagsimula po ang parada, ang saya-saya, sigawan ng sigawan, ang ingay-ingay. Habang binabaybay po namin yung tunasan, doon po sa may bandang Ultra Mega, yung unang Ultra Mega po.
Nag-counterflow po yung tricycle na sinasakyan ko. Pagka counterflow, meron pong papuntang parating na jeep, nabangga po kami. Ako po ang napuruhan, nabali po ang left leg ko, at galit na galit po ang magulang ko sa akin dahil sa katigasan ng aking pong ulo. Again, it's because of disobedience. At marami hong mga sakit sa ulo sa ating pong buhay because of our disobedience. Hindi kasi tayo nakinig. Yeah. Sabi tuloy ni Mrs., dapat nakinig ako sa nanay ko. Yeah. Sabi ng mga anak, dapat nakinig ako sa magulang ko. And again, ang daming mga disobedience sa ating mga buhay na nag-result sa atin ng mga hindi maganda. Nasayang na opportunities, nasayang na mga pagkakataon at mga unnecessary trouble na dapat ay hindi natin nararanasan ngayon. And luckily, blessed naman enough, nakalakad pa rin po ako. No? Nakatayo ako sa harapan ninyo, medyo empak nga lang ako. Kasi mas maikli na ho yung left leg ko, kung napapansin ho ninyo pag naglalakad ho ako. Kasi hindi na ho nahatak yung nabaling buto. No? Minsan mga kapatid, marami tayong pwedeng pagsisiyan sa buhay because of our disobedience. At maaari, isa sa mga paraan upang ma-enjoy natin ang buhay na meron po tayo, we keep on obeying the simple instructions na maaaring binibigay sa atin ng kapaligiran, ng mga taong nakakataas sa atin at mga taong nasa paligid po natin. Ganito rin po yung mga taong may pagkakataon na minsan sinabi sa balita, laging suotin ng helmet. May mga motorista pa rin na ayaw mag-helmet. Saan nilalagay ang helmet? Sa siko. Yeah. Nabundol, durugang ulo, buo ang siko. Kasi yung siko yung naka-helmet. No? Pag sinabing bawal tumawid, nakamamatay, talaga namang gusto makipagpatintero kay kamatayan. Tatawid pa rin. Bawal umihi. No? Baboy lang ang umihi dito, iihi pa rin. Bawal magtapon ng basura. Ang dami yung bawal na nating sinunod na maaaring, again, maraming taong nagsasuffer because of our disobedience. Minsan hindi lang naman tayo ang beneficiary ng ating pong sariling pagkakamali. Naapektuhan din po yung mga taong nakapaligid po sa atin. Again, ang lagi nating dahilan minsan kung ba't tayo magdi-disobey, bakit naman sila pwede? Bakit ako hindi? And that's the problem. Kapag maraming gumagawa, kahit mali, gagawin natin dahil marami naman tayong kakampi. Di ba ganyan po pag-a-absent sa school? Absent ka ba? O hindi, absent ako. Nung nakakuha ng 3 absent, hindi na rin papasok. O may project ka? Wala eh. Ikaw? Wala rin eh. O tara, huwag tayo gumawa. Walang may project. Kahit alam na nating merong consequence, kahit na alam na nating mali, pero dahil maraming gagawa, gagawin pa rin po natin. Saka lang natin may iisip na dapat pala isumunod tayo kung kailan ay may nangyari na. Sa 1 Peter chapter 1 verse 14, so you must live as God's obedient children. Don't slip back in your old or into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. So what leads to disobedience is our own desires. And don't get me wrong mga kapatid, yung magkaroon tayo ng desire para sa ating mga sarili, wala pong masama doon. Kaya lang, nagiging mali ang desire kapag may mga tao na napapahamak, kapag sobrang selfish na, at kapag alam na natin hindi na nagiging maganda ang resulta. Para po yan kapag sinabi ng mga magulang, huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka muna mag-girlfriend. So yung bata, merong desire. Gustong-gusto niya yung lalaki, gustong-gusto niya yung babae. Even alam niya na sa magulang niya, ayaw pa, hindi pa pwede, pero dahil meron siyang desire, gagawin niya. Diyan na magsisimula yung pagdi-disobey. Hihingi ng malaking pera kasi mayroong project, maikipag-date lang pala, no? Nangingiti-ngiti sila, parang totoo. Yeah. Sasabihin may pasok, kahit na level 4 ang bagyo, yeah. Meron po kaming pasok. Ba't may pasok? Ano ka? Waterproof? Yeah. Kasi makikipag-date pala. Nandun na simula. Again, merong desire, kaya lang yung desire mali. So tendency is, yung taong yun nagsasuffer, yung mga tao sa paligid niya, dinudisobey niya. But then again, sabi ni Apostle Peter, maaari, sinasabi ni Apostle Peter na huwag na kayong bumalik sa dating gawi. Na anong ginagawa nila? Maybe their desire is not to forgive people,
but to despise people and to judge others. And basically, hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Kapag mali ang desire, tendency is that, anong nangyayari? We disobey. Napapalayo tayo dun sa tamang landas na dapat nating tinatahak bilang mga tao. Check our hearts. Ito bang desire na to ay kalooban ng Diyos? Matutuwa ba yung mga tao sa paligid ko? Lalaya ba ako? Magiging masaya ba ako? Is this the perfect time para sa akin? Again, napakahalaga ho that we obey even the simple instructions in life na pwede nating makuha. Unang dapat iwasan, disobedience. Avoid disobedience. Number 2 po, avoid ignoring wisdom. God gives us wisdom generously. No? Binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom generously. And when we ignore it, we invite confusion and failure. No? Kahit sa mga experiences natin sa buhay, sa mga pagkakamali, sa mga success natin sa buhay, pwede tayong matuto. Meron tayong pwedeng mapulot. Sabi po sa Proverbs chapter 8 verse 11, for wisdom is more precious than, saan po sabi? Sa rubies. And anything you desire can compare with her. Hindalin tulad po ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng wisdom. Saan po? Sa rubies. Na maaari sa panahon po natin, pwede natin maihalin tulad sa salapi o pera, sa alahas o ari-arian. Kasi mahalaga siya. No? Kasi marami po sa atin ang gusto lang yung maging successful sa buhay. Gusto natin maging successful kaagad. So, pero ayaw natin ng matuto, ayaw nating makinig. Gusto natin tayo lang ang tama. Iniisip nila, sila lang ang tama. And again, wisdom helps us to make better decisions in life. It gives us experiences, experiences gives us wisdom na pwedeng hindi makakuha ng kung sino man. Tayo lang ang meron nun. It gives us broader perspective sa buhay na meron po tayo. Pansinin niyo po ninyo, lagi ko pong ina-example, yung mga nananalo sa loto, pag nanalo sila, nauubos agad eh. Nawawala agad. Kung hindi man kaagad, later on, mawawala rin. Diba, sa mga Jessica Soho, isang nanalo sa loto ng 100 million. Nakatira na sa ilalim ng tulay ngayon. Parang si Mike Enriquez pala yun, hindi pala si Jessica Soho pala yun. Kasi bakit? Maaari, hindi naman sila prepared enough para sa ganung kalaking halaga. Nabibigla daw sila. So nung nabigla sila, hindi nila alam kung paano magnegosyo, wala silang proper idea kung paano mag-invest, kung saan ilalagay, pinabalato sa lahat pinautang, walang nakaalala, na magbayad, naubos ang pera. Naghirap po ulit. Because it takes wisdom for us para mag-manage ng tama sa ating pong buhay. Kahit po yung negosyo na ipinamana sa anak na hindi yung anak ay hindi na naturuan magnegosyo. Kaya pansinin niyo po, maraming mga negosyante, ang ginagawa nila, tinuturuan nilang maging negosyante ang kanilang mga anak. Para kung dumating ang panahon at darating din naman ang panahon na kapag nawala ang may-ari, ang founder ng negosyo, ano pong mangyayari? Ipapasa at ibibigay sa anak na mayroong alam pagdating sa negosyo. Eh paano kapag nawala ka ng maaga at hindi mo naibigay sa iyong anak at tinuro sa iyong anak at yung pagninegosyo, malaki rin ang chance na pwedeng mawala ang negosyo. Because why? Merong wisdom na hindi niya napulot sa pagninegosyo, na napulot mo during ng time na ikaw ay nagninegosyo. Yung wisdom na meron tayo, hindi ka agad yan makakantam ng mga taong nasa paligid po natin. Pwede lang dapat nilang pagdaanan or pwede nilang pagdaanan yung napagdaanan natin for them para ay mag-gain ng wisdom. Same thing po yan sa isang anak. Ako po'y personal na naniniwala na ang isang anak ay never or maaari, hindi lubusan na mauunawaan ng gusto ang kanilang mga magulang. Bakit? Kasi ang isang anak ay hindi pa naging magulang. Magulang lang sila sa pera, pero hindi sila magulang. Meaning to say, mga kapatid, kaya kahit anong pukpok sa'yo ng magulang mo na sabihin sa'yo na,
patayin mo ang aircon kapag mawawala ka sa kwarto mo ng 5 oras. Lagyan mo ng tubig ang pitchel sa ref. Patayin mo ang electric fan. Di ba ang ginagawa ng mga kabataan ngayon? Bukas ang TV, anong ginagawa? Nagsiselfone. Bukas ang electric fan, walang tao. Kaya napagkakamalan laging may multo sa bahay kasi bukas ang TV, walang nanonood. Bukas ang electric fan, walang tao. At hindi malubos na maunawaan ng isang anak ang galit ng isang magulang na iniiwang bukas ang electric fan ng mga appliances. Kasi bakit? Hindi pa nila siguro nasubukang magbayad ng bills. Hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera para sa mga magulang. Hindi nila alam ang sakripisyo na ginagawa ng mga magulang para sa mga bagay na kanilang ginagawa. Kaya yung mga magulang po ngayon, dinuduro yung anak sa tabi nila. Joke lang ho. Pero ako po'y naniniwala na malaki ang tsansa na maunawaan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kasi bakit? Ang mga magulang po'y naging anak din. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid, na maraming mga kabataan ayaw magsabi ng problema sa magulang. Ang laging sinasabi, hindi ako mauunawaan ng nanay at tatay ko. Gaano ka kasigurado? Naging anak din sila. Minsan nag-o-open pa sila sa mga kaibigan nila na pareho lang din ang problema. Kaya lalong napapariwara ang buhay. Again, mga kapatid, it takes time. It's take for us para magkaroon ng experience, para maunawaan natin ang isang bagay. That's why kung may mga tao nagsisuffer sa buhay, lagi natin silang bigyan ng puwang. Kasi hindi tayo nakaupo sa sitwasyon nila. Kung may mga tao nabibigatan sa buhay, huwag natin husgahan kaagad. Kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa buhay nila, kung anong naranasan nila. Same thing sa isang boss na hindi naging empleyado. Hindi niya maiintindihan ang kanyang mga empleyado kung hindi siya naging empleyado. Pero hindi rin mauunawaan ng isang empleyado ang kanyang boss kung siya mismo ay hindi nakaranas na magtayo ng negosyo. Again, mahalaga na maunawaan po natin na ang kahalagahan ng wisdom para sa atin. Kahit ang ating mga sarili, ang mga bagay sa paligid po natin, ang mga tao sa paligid din po natin, ay pwede nating kapulutan po ng aral at pagkatuto. Sabi po dito, choosing to ignore advice is like walking into a dark room without a light. Ang ending, madadapa ka, masasaktan ka. Kahit po sa inyong tahanan, sa inyong pong mga bahay, kahit gaano nyo na ho katagal tinitirhan niyang bahay na yan, kahit gaano nyo ho kasaulo ang tahanan na yan, kapag yan po ay namatayan ng ilaw, ano pong mangyayari? Mahihirapan pa rin po kayong maghanap. Mahihirapan pa rin kayong kumilos. Pag biglang nag-brown out ng gabi, madilim, malamang sa malamang, hahanapin nyo pa rin po yung flashlight o yung cellphone ninyo. So, tendency, mababangga ka, may matatapakan ka, may madadagil ka, may malalaglag, may mababasag. And same thing with life. Kahit gaano po natin kasaulo ang ating pong mga ginagawa sa buhay, kapag dumanas po tayo ng pagsubok, ano pong mangyayari? You'll realize na hindi pa rin pala ganun nakadali ang mga pasikot-sikot sa buhay po natin. So, ay kakailanganin pa rin natin ng advice ng isang magulang, ng isang kapatid, ng isang kaibigan para po tayo ay hindi maligaw. Sama na rin po natin yung kapuso. Magtampo po sa atin. So, avoid committing the same mistake. Learn to listen, mga kapatid. Huwag po natin layuan at iwasan, tigilan ang pakikinig dahil dito po tayo, o dito po nanggagaling ang mga pagkatuto sa buhay. Romans chapter 10, verse 17. So, faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Lalago ang kaalaman at ang ating pong pananampalataya kung tayo po ay patuloy na makikinig sa salita ng Diyos. Same thing, lalago rin tayo, matututo rin tayo sa buhay kung hahayaan natin ang mga taong turuan tayo. Nagkakaroon ng bagong kaalaman at nagiging malaya ang sariling dating limitado
dating mahina, lumalakas dahil sa ating pong pagkakatuto sa buhay. Again, pangalawa na dapat ay iwasan ay ang pag-ignore po sa wisdom. Number 3, avoid shortcuts and compromise. Pangatlo po na dapat po nating iwasan. Let us admit, mga kapatid, may mga shortcuts na sometimes are the results of our work smart attitude. No? So meaning to say, na-realize mo na mas mahirap pala yung ginagawa mo noon at may na-discover ka na mas madaling paraan na same at mas maganda rin ang result. But there are shortcuts that are only results of compromising. No? Naalala ko po, nung panahon na kabataan po ako, alam po ng ibang mga youth yun. After po ng recharge, dito po kami dumadaan sa may gilid, sa may manggahan ata to. Kasi ang katwiran namin, shortcut yan. Pero kapag binilang mo yung oras ng paglalakad mo at paglalakad mo dito, mas mahaba po dito. No? Mas matagal ho to. Maniwala ho kayo sa akin. Mas delikado pa nga ho dyan kasi may mga nag-hold up po dun eh. Pinito sa mga kapatid, sa buhay, minsan akala natin nakaisa tayo, naka-shortcuts tayo. Mas mahirap pala, mas malayo, mas matagal at mas delikado pala yung dinadaanan nating proseso. Compromise may seem easier, but sometimes, or most of the time, it undermines the integrity and God's plan sa buhay po natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Even ang buhay, may proseso. At ang bawat tao ay may iba't ibang proseso. Sabihin niyo po sa katabi niyo, meron kang proseso. At ang bawat proseso, mga kapatid, ay dapat daanan. Kung mag-shortcuts tayo, marirealize din natin na binabalikan ko lang din yung nangyayari sa buhay ko. Kasi walang pagkatuto. Kaya paulit-ulit lang din ang nangyayari. So akala natin nakaisa tayo, pero but then again, mas mahirap pa pala yung ginagawa natin. Meron po ako napanood sa Facebook, meron po silang tinatawag na elevator theory. So yung elevator theory daw, kung ikaw po ay paakyat at kapag nasira daw po yung elevator, paakyat sa isang floor na pupuntahan mo, let's say nasa 10th floor ka, nasa 8th floor ka, at wala kang choice kung di dumaan saan ka dadaan? Sa hagdan. At doon sa hagdan na yon, syempre, mas mabagal, mas mahirap, lalo kung naka-heels ka. Di ba? Tapos 10 floors ang aakyatin mo. Mas nakakapagod, masasaktan ka, at lalo sa lahat, inconvenient. Pero, yung hagdan na yun, it will help you para makaakyat ka, para maging malakas ka, para mas marami kang ma-realize sa buhay, at the end of the day, kahit napagod at hirap ka, darating sa punto na you'll realize na nakaakyat ka pa rin sa floor na nakadesign para sa'yo. Paano kung ganito ang dumating sa ating pong buhay? Wala tayong choice. Kundi maghagdan. Ano po kayang gagawin natin? Tatalikod na lang tayo dahil nasanay tayo sa shortcut o dadaanan natin yung dapat na maging proseso natin? Kaya nga po ang sinasabi natin lagi, kung ano ang hinain, yun daw ang kainin. Isa pang kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. No? Sa akin, adobo, pwede na ho. Kaya lang ho kasi, kaya siguro nilaga, nung panahon na yun, wala naman nung pressure cooker. Ang gamit ay diuling, kahoy, magsisiklab ka pa ng kahoy, mapaningas ka pa, bago ka makapaglaga, ang tagal. Sa tagal nun, papakuluan mo po yung kalabaw o baka na ilalaga mo, buti kung itlog lang. Hindi naman masarap yun, di ba? Gusto mo siyempre nilagang baka. So dahil yung baka matigas, ang tagal lumambot, mag-aantay ka ngayon. At after mo magluto, ang sarap ng nilaga kasi pinaghirapan mo. Doon ko lang po na-realize na kaya siguro nilaga ang sinabi. Hindi lang po nililaw kung anong nilaga. Baka nilagang tubig lang ho yun, no? Biro lang ho. But then again, mga kapatid, maximize what we have in life. Let's be creative sa kunong binigay ng Diyos.
Minsan gusto natin kaagad mag-level up eh. Hindi mo pa nga na-venture yung level na meron ka, gusto mo level up agad. Hindi mo pa na-maximize, tapos gusto mo may bago ka kaagad. Eh baka kaya ka nagtatagal dyan kasi marami ka pang hindi nararanasan sa posisyon na yan. O kaya ka nandyan siguro dahil nag-shortcut ka at akala mo nakaisa ka, umuulit-ulit ka na lang. Kasi hindi ka dumaan sa tamang proseso. Madalas sa pagmamadali, doon pa tayo napapahamak at mas doon pa tayo bumabagal. Di ba? Late ka gumising, nagmadali ka na magdali. Bumabiyahe ka na, naiwan mo yung cellphone, minsan nasa loob ka na ng kotse, naiwan mo yung bag mo. Kasi nagmadali ka na nagmadali, wala ka na sa focus. Sabi nga po cutting corners in work or life may give us temporary gains but long-term loss. Para po yung isang tahanang tinayo, kapag dumating yung malakas na bagyo, doon mo lang marirealize na shinortcut yung bahay, marupok pala, mahina. Parang yung tulay ho na napabalita na dinaanan ng truck, bumagsak, bagong gawa. Parang yung parable po yan, nung lalaki nag-build ng bahay gamit ang buhangin at gamit ang bato. Mabilis natapos yung buhangin, pero sangka nung bumagyo, nasira ka agad. Matagal natapos yung bato, pero nung bumagyo, matibay. Minsan natatagalan tayo sa proseso ng buhay. Lord, parang walang bunga. Parang wala namang nangyayari. Ano bang dapat? Actually, ang maaaring pinuproblema natin yung bunga. Pero ang maaaring pinapagawa sa atin ng Diyos ay yung magtanim. Ang gusto sa atin ng Diyos ay yung magdilig. To keep on planting and watering the plants, at ang Diyos na ang bahala magbigay ng bunga. Doon na tayo sa sigurado na matagal kaysa yung mabilis pero hindi tayo sigurado. Marahali naman lahat mo naman tayo ay nag-compromise na. Aminin man natin sa hindi. Number 1 po dyan yung tinakot ka ng teacher mo na kapag bumagsak ka sa quiz, anong sasabihin? Bagsak ka rin sa klase. Kaya ang gagawin mo ngayon, mangungopya ka. Kahit nga yung correct, kung naabutan to ng ilang kabataan yung corrected by, okay, let's check your paper. Sasabihin ng teacher, exchange paper. Lagyan nyo ng corrected by. Ang gagawin ng mga magkakaklase, ikaw magsulat ng pangalan mo para magkaiba yung handwritten. Tapos ibabalik. Nangyari din. Ako, aminin ko, hindi ako magpapaka-plastic. Ginawa ko rin yan. Tapos, lahat ng sagot, letter C. Kasi yung C, huwag nyo gagawin to veterano lang gumagawa nito. Yung C, pwedeng lahat maging letter A hanggang D. Pwede pa nga hanggang E. So yung C, pwede maging A. Nai-imagine nyo na ngayon. Baka ginawa nyo rin noon. Yung C, pwede maging B. Yung C, pwedeng C din. O C, pwede maging D. Talino, no? Sasabihin ngayon ng teacher, sinong niloko ninyo? Sarili ninyo. We compromise. Kasi bakit? Takot tayong umulit, bumagsak, lalo kung yung teacher sobrang terror. Nakikita mo pa lang parang si Miss Minchin. Ayaw mong umulit. Sa takot mong bumagsak, pero at the end of the day, bagsak ka pa rin. Takot kang mapahiya sa klase, pero hindi ka naman napahiya. Bumagsak ka sa quiz, pero hindi ka naman bumagsak sa subject. Doon mo marirealize na sana pala hindi na lang ako nang daya noon. Kasi ganun din naman pala. Nalaman ko pa na natuto ako o hindi. Kaya nung nagtrabaho na, kulang na sa disiplina kasi kahit sarili, dinadaya na. Papasok ng 8:30, lalagay ng 8 a.m. Kasi nag-compromise na noon. Minsan hindi natin namamalayan doon sa maliliit na compromise ng buhay po natin. Pag tumagal, doon na nagsisimula yung malalaking compromise sa buhay. Sige kayo, baka dalhin po kayo sa Cebu. Gusto niyo po ba doon sa Cebu? Nag-compromise po sila kaya dinala po sa Cebu yung isa. Isipin niyo na lang po kung sino yun.
Meaning sa buhay, pwede tayong magpa-pressure. At pwede rin namang hindi magpa-pressure. Pero yung pressure na sinabi ng iba, nasisilaw tayo doon sa pwedeng makuha o gusto na nating maabot sa buhay kaagad. Tapos, nandun na tayo. Saka natin sasabihin na, ganon din naman pala. Sana dumaan na lang ako sa proseso. Lahat na try nyo na maglaro ng computer games o cellphone games, no? Di ba pag nag-cheat to kayo, dadayain mo yung sarili mo, cheat ka. Ang taas ng level mo, hindi ka namamatay, hindi ka natatalo. Parang walang sense. Kasi para kang naglalaro ng hangin na laro ka na laro, pero hindi, walang challenge, no? Eh, nung unang panahon, no, nung mga bago-bago pa lang ho yung Candy Crush, sino naglaro ng Candy Crush? Mga 50s, sige po, taas po. Yun, makakasabay ko sa pila ng bangko, mga nasa 40s, 80s na yun, ganun eh, naglalaro ng Candy Crush. Nung panahon ho kasi, pagka namatay ka ng 5 beses, bukas ka na ulit maglalaro, may oras kasi yun. Ang ginagawa na yun ng mga oldies at ng ilang mga kabataan na naglalaro ng Candy Crush, anong ginagawa? Binabago yung date, no? Para makapaglaro ng unlimited. At kapag namatay ulit silang 5 beses, babaguhin lang ulit nila yung date. Ngayon, mautak na ho ang Candy Crush. Alam ko, hindi na ho pwedeng gawin yun. Pero meaning to say, mga kapatid, nawawalan ho ng challenge ang buhay kung dinadaya natin ang ating sarili. Again, akala natin nakaisa tayo, nakalamang tayo, but the end of the day, uulit din tayo. Parang sa cellphone games, later on, delete mo na lang yan kasi wala nang sense. Wala nang challenge. May mga good challenges ng buhay that it helps us to enjoy life. It helps us to value life. Di po ba kahit yung mga bata, regaluhan mo, wala pang 2 oras, sira na. Kasi hindi naman nila pinaghirapan. At kapag dumating ang panahon, sila nang hirap sa kanilang mga bagay na gusto nilang makuha sa buhay, tatagal. Siguro mga 2 araw. Biro lang. Pero ibig sabihin, kapag tayo ang naghirap, dumaan sa tamang proseso, we value it. Pinagpapahalaga natin. Yun ang gusto po natin sa buhay na binigay ng Diyos. Dumadaan tayo sa proseso, mahirap at mabigat, pero mga kapatid, aminin nyo man sa hindi, kapag napagtagumpayan natin, sobrang sarap naman. Sobrang saya naman. Walang ibang makakanakaw ng ganung uri ng saya na nakuha po natin sa mga bagay na pinaghirapan po natin. Maliitin man ng iba, iba yung value sa atin. Iba yung halaga sa atin dahil pinaghirapan po natin. At maraming mga taong ayaw ng proseso. Again, akala natin nakaisa tayo, nakalamang tayo, pero ang totoo, hindi pa rin naman tayo satisfied. Hindi pa rin tayo satisfied dun sa ating pong nakuha. Pang-apat po na dapat nating iwasan, at huli po, avoid regrets. Living wisely, obediently, helps us to prevent unnecessary regrets later in life. Sa Psalm chapter 90, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Maraming tao ang takot lumisan kasi sa mundong ito kasi maaari ang dami hong pwede nilang pagsisihan. Noong nagdaang taon noon ng 2025, gaano ho karami ang mga bagay na ating pong pinagsisihan sa buhay. Kahit hindi ho nung nakaraang taon, sa mga taong lumipas sa ating pong buhay, gaano karaming bagay ang ating pong pinagsisisihan. Isipin mo natin, may mga tao na po ba kayong na-meet na in-ignore nila yung health advice, yung family responsibilities, and later on in life, niregret nila. And it was too late for them to fix it. Huli na ang lahat. Totoo naman po ang sinasabi ng matatanda, no? Ay yung mga may karanasan sa buhay na lang, no? Na nasa huli ho ang pagsisisi. Bakit hindi ho tayo makinig? Kasi malaki ang chance na sila mismo naranasan na nilang magsisi. Kaya po yung gusto nating sabihin, sabihin na natin. Kung ang huling I love you natin ay nung panahon pang kinasal kayo, baka ulitin nyo naman yung I love you. Pwede nyo ba bang sabihin sa inyong katabi, I love you? Sa inyo pong asawa, wag baka mamaya, hindi nyo asawa yan. Magkaka-issue tayo. Sabihin nyo po sa asawa ninyo ng merong pag-ibig, I love you. Yan. Sabi nung magkatabi, alam mo na yun.
Yung mga bagay na hindi pa nasasabi sa magulang, sabihin na, kung katabi mo yung magulang mo, sabihin mo sa nanay at tatay mo, I love you. Oh, di ba? Yung bata, ilang taon yun nag-I love you? Parang 2 taon lang yun, Mga kapatid, nasa uli ang pagsisisi. Minsan kung kailan pa nag-I love you, yung panahon hindi na nakakarinig at hindi na humihinga. I love you. May kasamang iyak. Kasi uli na ang lahat. Yung gustong patawarin, o kahit ayaw nyo pang patawarin, patawarin nyo na. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Kahit yung mga bagay na gusto nyong bilhin, na 10 taon nyo nang inaasam-asam, bilhin nyo na, baka laos na ho yun. Vintage na yun, baka binili nyo, kayo na lang ang meron. Kung kaya ng budget, kaya ng sitwasyon, bilhin nyo na ho. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Minsan yung mga bagay na hindi natin napaparanas sa sarili natin, na ipaparanas natin, na yung frustrations, na ipapasa po natin sa ating mga anak. Di ba? Kung hindi ka naging accountant nung panahon na estudyante ka, pinipilit mo ngayon yung anak mo maging accountant, yung gusto mo maging teacher, hindi ka naging teacher, yung anak mo ngayon, pinipilit mo maging teacher, hindi natin namamalayan na ipapasa natin yung frustration sa kanila. Dahil sa ating mga regrets, dahil sa ating mga pinagsisisihan. Again, sayang ang buhay kung puno po ng pagsisisi. Sabi po dun sa verse na binasa natin, teach us to number our days. Marami ayaw pagpahalaga ng buhay. Takot sa opportunities, antigas ng ulo, ayaw maglaan ng oras. Ayun, nagsisi sila. Walang time sa pamilya, walang time sa sarili. Ang ending, nagsisi sila. Mga kapatid, kapag tayo po'y pumanaw na, sa totoo lang, wala na yung mga pagsisisi. Kasi wala na tayo . Pero yung buhay pa tayo, pero parang patay na dahil ang dami nating pinagsisisihan. Diba ang bigat, ang lungkot. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 10, do not say, why were all days better than this? For it's not wise to ask such question. Huwag daw po nating tanungin na, mas maganda pa noon kaysa ngayon. Kasi bakit daw? Hindi daw po wise yung magtanong ng ganong question. Diba? Nung panahon ng iba, alam mo, nung panahon namin, anak, ang galunggong, pagkain na mahihirap. May lagi na sinasabi ngayon, ang gulunggong, pagkain ng mayaman, napakamahal ng kilo. Ang sibuyas, hinihingi lang namin kapag kulang kami sa kapitbahay, kakatok ka lang, bibigyan ka ng sibuyas. Ngayon, pag nanghingi ka ng sibuyas, anong gagawin? Babatuhin ka ng buko kasi ang mahal ng sibuyas. Buti pa noon, ang sarap ng buhay, ang pamasahe. 5 duling lang. Ngayon, magkano ang pamasahe? Pag kinuwento nyo sa anak nyo, di ba? Ako, pag kinukwentuhan na ang pamasahe, ang baon ng magulang ko, 2 piso, 3 piso, hindi ko maisip paano pagkakasayo ng 3 piso. Lalo ho ngayon na nagkaroon na ng yung 20 coin na, hindi na papel. Dati ang pamasko, 20. Ngayon, bigyan mo ng 20 yung 2 taong gulang, ibabato sa'yo . Kasi magbabago ang panahon. Ang biro nga ho, nung 20 pesos, sa 7-Eleven, makakabili ka na daw ng chocolate, may ice cream, ano pa? May chichirya, sa 20 pesos. Ngayon, hindi mo na magagawa kasi may CCTV na daw. Hindi na kaya. May post ka na sa Facebook, mahuhuli ka na. Nagbabago ho ang panahon, mga kapatid. Pero ang sabi po doon, huwag nating hayaan na yung naon ay sabihin nating mas maganda noon kaysa ngayon. Maybe it's better to be thankful dahil naranasan mo. Di ba? Pag kinuwento mo sa anak mo, alam mo, nung nagluluto kami, kailangan pa namin kumuha ng punong kahoy. Di ba? Kapag naglalaba kami, sa ilog kami, yung anak, amazed na amazed dahil naranasan mo yun. Be thankful dahil naranasan natin. Naramdaman natin, nakita natin, kaysa yung magreklamo tayo sa kung anong pwede pang mabago sa ating pong hinaharap. Kaya po, siguro may nakaraan tayong may kukumpara para mas mapagbutihan pa natin yung ating pong hinaharap. Na kung naranasan natin noon, pwede pa rin naman nating maranasan ulit.
Hindi pa naman huli ang lahat. At maaari ring ang taong pilit na ibinabalik ang nakaraan ay ang mga taong marami pong pinagsisisihan sa buhay. Marami pang mga bagay sa buhay po natin, mga kapatid, ang dapat iwasan. 4 lang po ito. Pero marami rin pong mga bagay sa buhay natin na dapat na nating simulan gawin para maranasan po natin ang pagpapala ng Diyos. Tulungan po natin ang bawat isa, ang ating mga sarili, upang tayo po'y sabay-sabay na lumago at mabuhay sa kalooban po ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at tapat, salamat po sa mga bagay na alam po naming pinaranas niyo po sa amin. Sa mga pagkakamaling may pagkatuto. Sa mga bagay na kulang pero pinaranas niyo pa rin na sapat kayo para sa aming lahat. Salamat sa mga mithiin na hindi pa rin naaabot, na maaaring nagtuturo sa amin ng patuloy namin pagbutihan, patuloy kami magtiwala at maniwala sa inyong kakayanan. Lord, salamat dahil alam po namin na hindi kayo nagkulang at kailanman ay hindi kayo magkukulang. Nawa, Panginoon, sa bawat araw pa na darating sa aming mga buhay, ay muli niyo pong iparanas ang inyong kapangyarihan na dumaloy sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa aming pamilya, sa aming mga sarili, sa aming trabaho, negosyo, sa aming mga apo, sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Tulungan niyo kami patuloy, Panginoon, na yung damdamin ninyo'y maging damdamin namin, yung damdaming malaya, damdaming kamahal-mahal at mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, ay patuloy namin maging damdamin, Panginoon. Lord, ninanais po namin kayo sa aming mga buhay. Ninanais namin kayo sa aming mga pamilya, sa aming negosyo, sa aming trabaho, maging sa aming pag-aaral, Panginoon. Kahit sa panahon ng pighati, kalungkutan, kabigatan, karamdaman, nais po namin kayong makapiling. Lord, salamat po sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo sa ating pagkakaloob. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat dahil muli pinaalahanan mo kami, Panginoon, kung paano kami maging tapat, Panginoon, lalo na sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil andiyan ka lagi, Panginoon, na patuloy mo kami binabago sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, dahil may oras pa, Panginoon, kung paano kami magbabago, Panginoon, sa lahat ng sa buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patawarin mo kami, Lord. Minsan hindi kami nagiging tapat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lalo na, Lord, sa mga tithes and offering, Lord, na minsan, Panginoon, hindi namin ito nagagampanan, Panginoon. Alam namin, God, na andiyan ka, Panginoon, na handa kaming patawarin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa taong ito, Lord, sa 2026, Panginoon, na maging tapat kami, Lord, sa iyo, Panginoon, lalo na, Panginoon, kung paano namin, Panginoon, papaglingkuran ka, Lord, sa aming mga tithes and offering, Lord, sa aming mga tinatangkilik, Panginoon. Alam namin, God, na ang lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon, at dapat namin ibalik ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na kung ito ay gagawin namin, Lord, hindi kami nagkukulang, hindi kami nawawalan, kundi pagkikos ibubuhos mo sa amin, Panginoon, ang masaganang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga pangako mo, Lord, sinabi mo, God, na kung uunahin ka namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay bibigay mo sa amin. Ibubuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat dahil lagi kang andyan at tapat sa amin, Panginoon. Dalangin din namin sa oras na to, Lord, ang lahat ng aming mga hanap buhay, ang mga negosyo, kung saan, Panginoon, na pinagpapala mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na, Panginoon, na ingatan mo po to, Panginoon, at lalo mo palaguin, Panginoon, ang aming mga tinatangkilik, ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa lahat ng aming malilikom sa oras na to, Lord, ang mga biyaya mo na pagkakaloob namin sa iyo, Lord. Ikaw po ang mag-iingat neto, Panginoon,
at magagamit to, Panginoon, sa ikalalago pa, Panginoon, ng gawain mo rito sa Day by Day Muntinlupa. Lord, salamat po, Lord, sa iyo namin inaalay, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkakaloob sa oras na to, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, Lord. Sa iyo namin binabalik, God, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, Lord, na sa iyo lang po nararapat. Dalangin po namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Gawin na po natin pagkakaloob. Mga kamay na naghahandog tagitan sa puso ko'y tigil magsalamat natin. Salita niyo ay palagi namin manawag ang panalangin na gawain. Tinig na umaawi, mga papuri ang inihahatid. Salamat ang sinasambit, kagalako'y walang pag-ibig. Sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit. Unang yaman, ito ang pag-ibig. Kahit alay, O Diyos, ay tanggapin. Ang tugtog na pinakamahirap ay aming dadalhin. At ganito'y Senyorin ang galing, nakalaan lubusan inyong gawain. Kahit alay, O Diyos, ay tanggapin. Ang tugtog na pinakamahina ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y Senyorin ang galing, nakalaan lubusan inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa siya nawa. Amen. Siya nawa. Amen. Again po, palapakan po natin, Panginoon. Are you blessed sa message ni Pastor Erwin na pinamagat na ang mga dapat iwasan? Pero kung titingnan natin, may mga experience na tayo na doon lang tayo natututo. So sana hindi grabe yung experience natin para matuto tayo. No? Okay. May mga ngayon lang nakadalo sa atin. Meron mo ba ngayon lang nakadalo? Hilingan po nating tumayo para po kayo lapitan ng ating mga workers, mga balikbayan na bumalik for a long time ay hindi nakadalo. Okay. So, announcement tungkol to sa Lugaw Patrol. Sa darating na linggo, January 25th, 1 p.m. ay gaganapin ang special pamaskong handog ngayong bagong taon, hatid ng Lugaw Patrol. Ito po ay gaganapin sa mga lugar na kanilang pinagmimisteran, ang Tanglaw, Garsip at Sakupang. Para sa mga iba pang detalye o katanungan patungkol sa gawain ito, mangyayari pong lapitan natin si Sister Delia Escobedo. And for our final announcement, para po detalye ng iba pang gawain, bumisita lamang po tayo sa ating Facebook group ng Day by Day Cyber Bulletin Board. Kaya magmensahin sa ating Facebook page ng Day by Day Metro South Muntinlupa. Mr. Erwin? Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pong panalangin. Sa lahat ng panahon, iyong Diyos sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa
Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtitiwala at patuloy na pagsuko sa ating pong Panginoon. Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Patuloy na nagtitiwala, naniniwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Sa inyong kabutihan. Nawa, Panginoon, patuloy naming maranasan ang kaaliwan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin ang mga kabatirang may karamdaman sa sandali pong ito, Panginoon. Yakapin, ipuin niyo po ang kanilang karamdaman, Panginoon, at dinadalangin po namin, Panginoon, na mga gamot, doktor, mga bagay na kanilang ginagawa yung makatulong sa mabilis po nilang paggaling, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang bawat pamilya na narito po ngayon, maging sa mga wala, at sa bawat pamilya ang amin pong nire-representa, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Muli, Panginoon, nais namin kayong maging hari, maging Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. At sa bawat araw na darating pa, Panginoon, nais po namin na patuloy po naming maranasan ang ibayan niyo pong pagpapala para sa aming lahat. Mga kapatid, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Muli, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. More forgiving day by day, day by day. More accepting day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. Glory to glory, day by day. More forgiving day by day, day by day. More accepting day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. Glory to glory, day by day. Be more loving, be more kind. The way of love. Day by day, accepting day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. Glory to glory, day by day. Jesus name, Jesus name, Jesus name, day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day, day by day, day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day, day by day. Where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day, 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 day by day. Happy Sunday, kapatiran day by day!